Bago ka pumunta sa community, alamin mo muna kung kailangan nila ng tulong. At the end of the day, marirealize mo, di pala pera magpapatulog sa iyo sa gabi. We all need purpose. Purpose, correct. And we Thank you. always want to be better. Today we're going to talk to Zara Juan, ang genius sa likod ng bags na hindi lang pang OOTD pero nakakatulong pa sa communities. Because every Zara Juan product is made by Filipino artisans that supports heritage, sustainability at livelihood, all in a stylish package. Kaya pag bumili kayo ng Zara Juan, hindi ka lang bumibili ng bag o accessory, you are supporting communities, preserving tradition, and spreading good vibes. Watch our conversation here on Breaking Balls with Abby Binay. Breaking balls with Abby Binay. Breaking balls, breaking barriers, breaking walls. Let's talk, let's learn, and find better ways. Lahat ng bagay ay may sagot at may paraan, at dapat better with Abby Binay. Edukasyon, turismo, kalusugan, climate change, local governance, sports, batas at pamilya. Breaking balls with Abby Binay. Mga usapang may tinuturo, matututunan. Breaking balls with Abby Binay. So our episode today, I have a guest who's very special kasi medyo nabakalan niya ako ng wagas nung Pasko. Few years ago, ang dami ko nabiling gamit sa kanya for Christmas. Pero hindi lang siya entrepreneur dahil merong aspetong social responsibility and environmentalist, kaya sobrang favorite ko siya. She not only makes her life better, she makes everyone's lives better because of her social responsibilities. So, our guest today, ang aking friend, Zara Juan. Thank you for that introduction. So Love you, generous. Sarah. Thank you. Salamat naman for having me. Wait lang, marunong ka ba magbilyar? Manood. Gusto mo matuto? Pwede. Okay. Walang masama kung matututo. Dahil marami ka namang, I know you always study. Yes. Oh. So tayo, laging continuing education. Kailangan mo Learn lang something malalayan different. na kasi talagang mahina ang power sa... Mahina ang power sa pag-break. Ako magbe-break. Okay, Ikaw maglalala. okay. Kaya tayo nasa Breaking Balls with Abby Binay. Ako na nag-aayos sa bola mo. Okay. So meron tayong break cue. Okay. Kasi meron na tayong ngayon. Ready tayo. Okay. So 9 balls. Okay. Ang goal is kung sino makakashoot ng 9, yun yung panalo. Sa kahit anong butas. Kahit saan. Okay. Kahit saan. Kahit saan butas. Okay. So magbe-break muna ako. Dahil mahina ka, di ba? Shucks, baka tamaan ako niyan. Wow! Ikot ng ano. Okay. Nakalawan. Efren bata ito. Uy, hindi Efren matanda. Okay, so wait. Ayun. Strangely, Zara, I've never really asked you how sa ka ba nag-aral? Mag-uusisa muna ako. Background check. Yes, background check. Where did you, I'm obviously older than you for sure. Hindi masyado. Ganon. O, natin pag-usapan ng edad. Pero, how did you start? Well, Bulacan niya ako. Galing akong Bulacan. Sabi nga, best friend mo nga daw si Regine. Hindi, yung kapatid. Pero parang family na rin sila. Saan ka sa Bulacan? Lumaki ako sa Giginto, Bulacan. Giginto, okay. Pero nag-aral ako sa Balagtas, Bulacan, which is doon nakatira sila Regine before. Oh, okay. So, you start, taga Bulacan kayo, and then how did you start with your idea of your store? I'm sure it's a hit and miss. Entrepreneur ka ba talaga from the beginning? Di ko rin alam paano ako napunta dito. Pero mahabang storya. So yung pagiging Bulacan ako, syempre, medyo humble beginning talaga. Yeah. As in, mahirap talaga kasi apat kayo magkakapatid. Government employee tatay ko. Ikaw bang panganay? Panganay. Oh, panganay. So, Yan. ang responsibilidad sa'yo Yes. talaga. Alam mo naman, pag panganay, Panganay. kasunod talaga ng nanay. So, 3 babae kami, 1 lalaki. Ang tatay ko sa gobyerno, ang nanay ko housewife. Okay. But ang interesting din sa buhay ko, lumaki kasi kami na nasa compound ng albularyo.
Oo, parang gano'n. So, ibig sabihin, marunong ka Paggamot. Paggamot? Hindi. Pero kasi albularyo, maraming pumupunta na tao, nagpapagamot. So, sa compound nyo? Sa compound namin, yung tatay ko inampon ng albularyo. But you're not related. Not Kumbaga, hindi related. kayo pamilya ng Kasi albularyo. yung albularyo na yun, nagpapaaral ng mga bata. So, nagpaampon tatay ko kasi hindi nila kaya mag-aral. Okay. So, sa compound na yun, doon ako lumaki. Ang nanay ko, since madaming nagpapagamot, Oh, nakaisip magtayo ng sari-sari store. tama naman. Oh. Oo. Dahil So, lagi may tao dun sa Correct. compound eh. Oo. Oh. So, every Wednesday, saka Sunday, yun yung araw ng gamutan. Doon kami nagtitinda. So, yung mommy mo, ang entrepreneur. Yes. Sa Okay. kanya ako natuto ng Business 101. Okay. Dahil panganay ako, syempre, ang brilliant idea niya, akong tatao doon. Siyempre. So, naalala Nagawa ko din yan. Kapitbahay namin, may sari-sari store. Ayan. Pag umaga, tapos yung, di ba, yung cooking oil na pinaplastic, na Oo, pinapump. tapos tatali ng Tatali. ganyan. Oo. Oo, ganyan, ganyan. Araw-araw Tapos gagawa yung ng sigarilyo, Diyos. di ba, per stick yung yung Nako, benta. yung iba pa nga nagpapasindi ng sigarilyo, ikaw pa magsisindi kay bata-bata mo. Ganun. Okay, okay, maraming experience. So, naalala ko, mga 9 years old, ako na nagbubukas, nagsasara, hanggang makatapos ako high school. Doon ako natutong magnegosyo. Sa maliit na sari-sari store. Yes, nila. kasi yung mula sa sari-sari store, naging nag-extend. Meron ng karinderya, Aba! may goto, tokad baboy, sotanghon. Sino nagluluto nung Nanay ko. So ikaw ang nagtitinda sa tindahan? Ang nanay ko, Sa sari-sari store, siya ang nagluluto? Yes. Siya yung sa karinderya? Oo. So siguro naman, ibang kapatid naman yung sa karinderya. Oo, hindi, yung mga kapatid ko, taga-ugas ng pinggan. Okay. Oo, ganyan. Inclusive, all in the family. Yes, tulong-tulong kami Yeah. para lahat kami makapag-aral. Aral. Oo, Mm. para lahat kami may baon. Mm. Awa naman ng Diyos, sa paaral kami lahat. Lahat. Mm. Private school. Ah, Ginapang talaga ng magulang ko. Ang galing. Oo, tapos kami Oo. lahat. Oo, ganun talaga, may sipag at tiyaga Yeah. talaga. Oo. So, doon din ako natutong mag-design. Mag-design na. So okay, ano yung unang-unang design mo? Okay. Bag, damit? Damit. Okay. Okay. Kasi, di ba, sari-sari store, patatauhin ako ng nanay ko. Tapos, sisilip ka sa labas. Mata mo yung mga kalaro mo, naglalaro. Oh, Unfair. ikaw hindi. Nasa Oh. loob ako eh. Oh, tama. So, nung bata ako, sabi ko, napaka-unfair naman ng buhay ko. Mm. Kasi ba't kami pinanganak mahirap, kakainis. Yeah. Pero nakagawa ko ng paraan. Sa awa ng Diyos, thank you Lord for that. Yung, naisip ko, kumuha ko ng mga retaso Mm. sa mga tabi-tabing tahian. Kasi maraming patahian sa Bulacan. Yes. Actually, lola ko Oh, may patahian. Ganyan sila. Sa lahat pinapatahi. Mm. Kunyari, sofa, Dan- lalagyan ng cover, Cover, tama. floral, Yung cortina. cortina, Oo. lahat siyang patahi. Correct. Diba? Wala kang RTW dati. Wala. Mm. So, kukolektahin ko yan. Tapos Retaso. iuwi ko sa tindahan, retaso. Pagka floral, may manika ako. Meron kang manika. Isa-isa. Tatlo kaming babae, pinag-aagaw-agaw namin isang manika. Okay, pero paano ka natutong magtahi? Eh di uwi ko yung retaso. Oh. Tapos, dadagyan ko ng damit. Gugupitin ko. Kinakapa ko lang kung paano bubuuin. But you did not have No. schooling. Wala, 8 years Kasi old, 9 years may old. may home ed naman. Wala pa. Hindi pa tinuturo yung yung hindi pa sewing doon. Pero gagawin ko, kakapain ko lang kung paano itsura, gugupitin ko. So doon ako natutong magkaroon ng logic sa design. Anong uunahin? How to put things Galing. together. Parang yung piano, yung widow. Widow, exactly. Galing. So hindi ko yun alam na after several years, 30 years, yun ang naging foundation ko. So nung pumasok ako sa fashion industry, dami nagtatanong, Kung paano mo ginagawa. parang saan galing ba yung babae na yan? Ba't na lang Oo. lumusot bigla? Nag-aral ba yan sa fashion school? Correct. Nung nag-go-negosyo na ako, tinatanong ng mga tao, But saan ka bang... your track is different eh. Hindi ka yung Super. parang couture or yung usual na gumagawa ng damit ng pangkasal o mga gown. Iba eh. Iba yung track na ginawa mo for your fashion. Product developer. Kasi parang logical ang approach ng bagay. So whether pang-bahay, Yeah. yan yung mga binili mo sa akin nung Pasko, di ba? Ang binili ko sa kanya yung lagayan ng Na halaman. Pero may terno na babae. Babae na may basket sa taas. Pabili ka ulit sige, Mahirap sige. buhay ngayon. Sige. Oh. So yan, naging ganun yung route ko. Yung creativity hindi nawala. Nakapag-aral ako, pero bago ako nag-design, naging stewardess pa ako. Di mo yan alam. Stewardess? Yes, oo. So, Gano'ng katagal naman yun? pagka-graduate ko, naging flight attendant ako ng 2 years domestic. Okay. Tapos 7 years international.
Taray! Di mo yan alam? Hindi ko yun alam, 9 Payate years. pa ako dati. Payat, Oo, oh. payat. Oo. Si payat. Diba? Bakit ka nag-quit? Hindi ako nag-quit. Not really quit. Pero parang dumating din sa point ng buhay ko. Take off landing. Naghanap na ako ng personal growth. Yeah. Nakakaikot na ako. Thank you, Lord. Nakita ko na yung mundo. You've traveled the world. Been there, Parang done that. hinahanap ng katawan ko yung creativity. So sa mga layover ko, nag-drawing ako, kung ano nung binibili kong What was arts your and crafts. very first product Product. na binenta mo sa iyong store? Meaning, kasi meron kang pangbahay, meron kang Correct. bag, meron kang Ano. anik-anik na Anik-anik. na Mahilig binibenta. talaga. Ano yung una-una? Well, bago ako talaga nag-resign, nag-start ako mag-advocate for eco bags. Yes. Na-discover ko sa Japan yon na yung substitute sa plastic Okay. is to use canvas bag. Mm. Nung nakita ko yun sa supermarket sa Japan, sabi ko gagawin ko din yon. Anong year yun? Malamang 2005. aga, oh. Pag sinabi mong eco bag sa Philippines noong 2005, nga lang mga tao. Hindi nila alam kung ano yung eco bag. Wala. So ginawa ko, pag uwi ko from a flight, diretso kong Divisoria. So that's where you got your ideas, your travels abroad. Yes. Doon mo nakuha yung mga spark. Yes. So eco bag yung una-una. Yes. So punta akong Divisoria, bumili akong katsa, tinahik sa kamay. Oh. Tapos pag fly ko ulit, papakita ko sa mga kaibigan ko, huwag na kayo mag-plastic bag, ito na lang gamitin nyo. Ang galing. Kasi pinaka-arte mo naman. Plastic bag, kumuha ka, paglagay yun sa So yun yung trash bag. yun yung unang-una mo. Tapos nag-transition ka na, I remember nagkaroon ka ng partner with a small yung mga tarp, 'di ba? Yes. Oh. Na kasi ang usual kasi na design is you will recycle a tarp and make it into a bag. Tinatahi lang. Correct. Pero ikaw, iniiba mo kasi may pocket. Yung Oo, yung tapos you mukhang go bago na you siya do ulit. you go the extra mile. Correct. In Oo. fact, you even paint over the tarp. Correct. So hindi siya tarp lang na kinip lang yung design tapos ginawa lang bag. Correct. Ikaw, iniba mo pa eh. Oo. Kasi na-realize ko, pag tarp bag, ayaw ng mga taong makita yung mga print, Correct. mga mukha ng mga kandidato, mga Tama. ganyan. Oo. Lalo na kung ayaw nila doon. Ayaw nila yung kandidato. Oo, so syempre hindi nila gagamitin yung tote Oo. bag. So naisip ko, malinis kasi yung part sa likod. Yung puti. Oh, so binabaliktad ko siya. Saka doon ako, parang blank canvas siya. That's what I mean by you being different because you work beyond what is there. Oo. Kumbaga sa iba yung tamad, okay na yan, pwede na yan. Ikaw, iniiba, pwede na siya eh. Pero sa'yo, hindi, gusto ko mas maganda pa. Gusto ko, it's really your creative juices at work. Thank you, So na-appreciate even pala. how do you, I'm always amazed with yung ratan, yung bag mo na may hugis na, May kabayo, may kalabaw, May telepono. may telepono, Oo. may jeep. where do you get those ideas? All core memories nung lumalaki ako. Kasi, kunyari, meron akong kabayo at saka kalabaw na bag, gawa ng wicker. Yung kabayo para sa lola ko, yung kalabaw para sa amang ko. Pero hindi ba mahirap to get talent? Mahirap. do it. Mahirap talaga. Parang may match yan eh. When you Oo. work with different communities, may matching siya. Pero, yung lengguwahe, kung paano ko masabi yung design, connect naman. Awa ng Diyos. How did you work with, the nice thing about Zara also is she works with local communities. Umaabot din ng Mindanao, nag-ano siya, yung North mga, to south. as in, hindi siya limited sa Luzon. Kasi akala siguro, sinisip niya, Bulacan, limited siya sa Central Luzon. Pero I know that she works with, do you work with IPs also? Yes, yes. So, how do you reach out to them? Paano mo na, ay gusto ko makausap tong grupo na to as our livelihood program. Because ang problema mo rin is, one, supply. Paano kung ang laki ng order na hindi naman kayang rush? Kasi Correct. yun yung shortcut. Kaya diba yung iba nag-China kasi mass production. But because yours is really an artisan work, hindi mo pwede sabihin, bigyan mo ako ng 1,000. Hindi talaga. Oo. Hindi Na- natin mapo-force. Hindi mo pwede i-force yung communities to produce that much in a very short period of time. Correct. Oo. So first, how did you reach out to these communities and say, I want to work with you? And how did they end up working with you? Actually, ang unang approach, I partner with different organizations. So natatawag ako
to work with them. Like for example, I always partner with Spark Philippines, Yeah. with Miss Micah Teves. Yan. Partner Ang ko ating yan. friend na si Micah Isa ating Teves. friend. Kung saan Ah, kami nakakarating niya, kung saan kami mga communities pumupunta, from Marawi ah. to Bohol to Tagbilan. Lahat iniikot tayo. Basta may tumawag na may community kailangan ng livelihood. Mm. So sila yung nag-grassroots sa training, ako naman sa livelihood. Pwede yan. So, ganun yung, ganun yung dynamics. Oh, kasi naintindihan ko, hindi ko kaya mag-isa. Tama. Oo. So kahit meron akong gustong ituro, kung ako lang mag-isa, hindi ko kaya. So maganda talaga may partner, or if not NGO, LGU. Hmm. Oo, Mahirap ganun. lang kasi dun sa LG dahil pa-iba-iba. Pa-iba-iba. Yun ang challenge. Pag wala ng mayor, Oo. iba na Wala ulit yung na eh. leadership, iba na yung mindset, Oo. Iba yung priority, back iba to yung zero. gusto. At Oo. marami na akong ganyang community sa nagba-back to zero, nakakalungkot. Yeah. Pag hindi pareho ng mindset ang bagong mayor. Tsaka yung trust. Iba yung priority, Yes, iba yung gusto oo, niya. Oo. Saka, Kaya mas maganda diretso ka sa community. yes. Kasi oo. merong sense of continuity, tuloy-tuloy yung Totoo production, yun. tuloy-tuloy yung partnership. Totoo yun. Oo. So, okay, how many partners do you have now? Now, ang consistent growing community partners namin, 9 Okay. all over the Philippines. So that's about mga 500 plus artisan community. Artisans. So at any given Grabe, sakit sa ulo. through the years, Ah. na-develop. Kasi one by one naman yung approach namin. Hindi naman namin siya ginawa overnight. I started doing this 2015. Okay. mga Oh, 10 10 years taon na din. Oo, Oo. 10 years. So, I'm sure maraming ano yan. There's a very steep learning curve. madami. Maraming Sobra. Oo. wastage. Maraming heartaches, maraming mistake, maraming may gulo, may away, Oo. kasama ng communities eh. Yeah. So, kung 500 na tayo, 500 na utak, opinion, Yeah. cultural, Yeah. iba-ibang IPs, Oo. 'di ba? Iba-ibang regions. Yeah. Oo. So, one day at a time lang talaga. So how do you deal with difficult situations like that? Well, Iniiyakan mo? ay nako, araw-araw. Ha? Oh, araw-araw. I mean, naisip ko minsan, ba't ba ako nandito sa space na to? Okay, ba't ko ba ito Bakit ginagawa? nga? Bakit Oo. nga? Oh. And Anong sagot? naisip ko, hindi ko rin naman kayang gawin any other way. Yeah. Para ito na yon. Would you have done it differently? Hindi rin eh. Kaya nasabi ko nga, more than a career or profession itong ginagawa ko. Talagang calling ko na siya. Oo nga eh. Parang, Hindi ka na entrepreneur. You're not doing it for the money anymore. ay, Or were you doing it for the money in the oy, beginning? I have to admit totoong tao ko, galing ako sa hirap. Yeah. The moment na nakatungtong ako ng Manila, ang motivation ko pera. Yeah, money. Sabi ko, hindi na ako babalik sa hirap. Ayoko nang mawala ng pera. Kaya, 24 oras ako kumain. Lumilipad ako, volunteer lahat ng oras ko. Ayoko mag-day off, ayoko magpahinga. Gusto kasi flying hours ang Yeah. binabayaran. Talagang for the first 2 years. Takot nang maging mahirap. Kasi, napakahirap. Alam, pagka nandun ka kasi, How did you transition? I mean, from being a... yung motivation Oo, nagbago. paano na So, iba? nung na-realize ko, ang pera umiikot. Minsan, may araw na may pera ka. And then, isipin mo, kakatulog ka ba sa gabi? And then, may araw na wala kang pera. Pero mahimbing tulog mo. Oh, ganun eh. I mean, nawawala lang dyan, pero at the end of the day, marirealize mo, di pala pera magpapatulog sa iyo sa gabi. Hindi. Kasi kung nung galing ako sa hirap, hindi naman siya mahirap talaga. Makita mo yung mga pockets of blessings. Yeah. Like, bago ako naging flight attendant sa sari-sari store namin, may nagpapagamot doon sa albularyo. Dinadala niya yung nanay niya, tapos siya flight attendant. So, bibili siya sa amin, marami siyang budbod na pasalubong abroad. PX, wala namang PX dati. Wala pa. May M&M's, may apple, may grapes. Ano ba yung corned Pamimigay beef niya. nga nun, di ba? Corned beef, yung mga Tsaka yung spam. Oh, yeah. Oh. Ang spam namin, hinihiwa parang blade. Oo, para talagang tipid na tipid. Tapos yung M&M's, kita 3 piraso lang kayo. Tapos lalagay sa plastic Binibilang ng ka. ice candy. Oo. Ganon. Oo. Pero yung flight attendant na yon, nung bumili siya sa tindahan namin, nakatingala ako sa kanya. Kasi di ba, naka-makeup, mabango, ganda-ganda, kinis-kinis. So siya yung reason kung bakit ka naging flight attendant. Para siyang mirage pag dumadating sa amin. Isa siyang aparisyon. Apparition talaga. Talagang ngangako pag dumadating siya. Tapos, Madalas siya pumupunta para pagamot siyang nanay niya. Tapos, sabi ko lang sa kanya, gusto ko po paglaki ko maging katulad nyo. Na-blurt ka lang ganyan, na starstruck. Oo. Alam mo, sabi niya, kaya mo.
Sabi niya, alagaan mo yung ngipin mo, yung mata mo, yung skin mo, mag-aral kang mabuti. Magiging flight attendant ka rin katulad ko. Yung words, seeds siya eh. Yeah. May power siya. Yeah. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Ginawa ko lang yung sinabi niya. Ay, nalagaan ko yung Skin kutis mo. ko. Kahit wala na kaming pangsaing bigas, basta may lotion. Oh. Ganyan. Doon mo ginagastos yung ano mo, Oo. yung baon mo. Oo, hindi ako naghihilamos sa gabi. Sabi ng matatanda, pag naghilamos ka sa gabi, lalabong mata mo. Oh. Or talagang malabo naman mata ko. Oo. Pero may contact lens na. Oo. So, ngipin, toothbrush ka para hindi Diba, masira meron pa kayong bawal matulog ng basa ang buhok? Correct! Kasi sasakit na ulo mo. Ah. Pagising mo sa umaga, bawal hilamos agad kasi lalabo. Yung mga mata. ganun mga pamahiin. Mga pamahiin, lahat dyan ginawa ko. Nag-aral ako mabuti. Naging stewardess ako, naging flight attendant ako. Because of that moment na wala pang 3 minutes, sinabihan niya ako. Now, moving forward, naisip ko din, yung ginawa sa akin ng flight attendant, hindi ko naman din kailangan ng pera para makatulong. Kailangan ko lang i-share na masabi, uy, kaya natin to. Kunyari, weaving community. Hindi naman ako marunong mag-weave. Correct. Pero sila marunong. Pero minsan, di nila alam na may power yung weaving. Yeah. So, kailangan ko lang sabihin, Or kasi sila, they know how to, they have the skill to weave, but they don't have the creativity. correct. Yung design naman. Yes. Which, yun yung sinasabi mo na kailangan mo ng partner. Kasi Correct. marunong ako gumawa ng bag. Mhm. Pero lahat ng bag pare-para sa itsura. Correct. Pero dahil nandun ka, naiiba yung itsura Pwede. ng bag. Nagiging sellable siya. Nag-a-add ng value, di ba? Tapos Yeah. ako connect mo sa market. Correct. So kung sila, magaling silang mag-weave, pero yung kulay na minimix nila, baka hindi sellable for that particular season. Ako naman na nakapag-biyahe, nakakakita ng mga iba't ibang style, doon ko lang naman kinukuha. So sabi ko, ate, pag summer, medyo masaya yung kulay, di ba? Para bumenta sila. Very simple. Okay, share one story na meron ka ba naging experience with the community na hindi mo makakalimutan? Yung tipong pwede mong ilagay sa libro na nakakaiyak na parang sinabi mo na, I know I made a difference. Madami? Well, nung umpisa, totoo lang, nung pagpupunta ako sa community, dala ko lang kasi yung puhunan na gusto kong makatulong. Okay? But ang totoo niyan, bago ka pumunta sa community, alamin mo muna kung kailangan nila ng tulong. Dahil, Dahil hindi lahat ng community, mahirap man or may kaya, kailangan ng open sa tulong. ganun. Ay, oo. Pero bakit may sinasabi ka, lahat sinasabi ng Pinoy, wala kami makain, kailangan namin ng tulong. But they're Hindi. actually not that open. Not because they're not that open, but because they just want to be left alone lang. Parang okay lang kaming ganito, itong kultura namin. Masaya sila na ganun sila. Not because masaya sila na mahirap sila, pero parang gusto lang din nila, irespeto natin yung kung anong pinagdadaanan nila. Okay. So, hindi lahat, gusto ng tulong. Kaya minsan, yung taong katulad ko, nung nagsisimula ako, meron din ako mga nakakante na parang, anong ginagawa mo dito? Hindi ka naman namin kailangan dito. So, there's a level of sensitivity na kailangan mo din pairalin. Pag pumasok ka sa isang community. Oo. Parang hindi pwedeng nakaangat ka. Hindi parang mesaya ka na, darating ka, ako may dalang Hindi tulong. pwedeng messianic complex. No, when you hindi go to pala the ganun, kahit community. galing sa good intention. Yeah. Why? At the end of the day, ikaw ang uuwing puno. So, yung tanong mo, to answer your question, nung pumunta ako, our very first community, Bagobo community, sa Davao, unang meeting namin, 65 na mga elders ng tribe. Pagbalik ko, 15 na lang eh. Nawala yung 50. Nawala. Dahil di sila naniniwalang matutulungan pa sila, or marami na rin kasing dumating doon na nagsabi, So may maraming project, disillusion na. na broken heart. Yeah. Oo. Pagka sila Napaso na. Pasong-paso, oo. So, yung Parang narinig ko na yan. narinig ko na wala yan naman eh. nangyari. Gagamitin lang tayo. Oo. Kung whatever reason. Parang ginagawa nga lang sila, pa-picture lang. Oo, Pero or actually hindi naman talaga. meron ganyan. Pa-picture lang. Or minsan, meron naman talagang magandang intention, pero pag nahirapan, nagbaback out. Kasi mahirap. Hindi siya madali. So yon. Pero dun to answer your question,
Doon sa Bagobo community, elderly, naging 65, naging 15, pagbalik ko 25. Nagsettle lang kami so kung sino lang gustong sumali. After 6 months, What do they do? yung mules namin, Yung sapatos. Yung Sapatos. yung parang espadrille. para mules. Correct. Yan ang very first product namin. Sapatos. Hanggang ngayon, bestseller pa din. Why? Kasi Napagopo ba yun? Bagobo yan, sa Mount Apo yan. So, naisip ko, okay, beadwork ang strength nila. Pero di sila marunong gumawa ng sapatos. So what do? You source the shoes, and then you bring it to them, and then they weave it? Paano So, yung... naisip ko, Okay, so ito sa project na tong sapatos na to, sapatos. paano mo siya ginawa? Kasi ang core competency ng Bagobo, beadwork. Oh. Pero sa damit, Hindi sa hindi sapatos. sapatos. Matagal pag Yun damit. yung mga ano eh. Yung kanilang traditional Jacket, attire. oo. Oo. Ngayon, ang Marikina naman, sapatos. Pero wala silang beadwork. Correct. Okay. Naisip ko, what if Together. put them together, Okay. parehong strong yung kanilang skills para mag-focus sila sa skills sila. So, nung umpisa, hindi kami makabuo kasi sa leather. Tapos, yun na yung product development skills ko na natutunan ko through the years ng bata ako. Yun naman ang binutasan namin yung leather, perforated. So, from 5 days na sira-sira yung kamay nila kasi matigas yung leather, Oh. naging 1 pair, 2 pairs a day. Galing! So, they earn per pair is 500 pesos. Per pair. So, Uy, grabe oh. kung maka 1,000 a day sila or hanggang 1,500, tatlo, 1,500 a day sila, nasa Mount Apo sila. Hindi sila kailangan umalis sa bahay nila. They take care of their children, their house malinis, may pagkain masarap, bagong luto, masustansya. Yan, yung tanong na, ang sagot na ito yung pinakamagandang project na nagawa, ito talaga yung kasi from the lola, yung sumunod na generation at mga bata, Na-train mo na. intact sila lahat, nandun sila sa community and they're proud. Yeah. And then they deal not only with us but with other Communities. people na gusto rin magpagawa. Kung baga sa sila kanila. nabuksan ng, it opened more doors for them and more opportunities for them to work with the Correct. outside. So yung success sa community, yung dumating yung oras na hindi na nila kami kailangan. So okay sa'yo yun. Siyempre, buhay na sila eh. Hindi ka naman possessive. Ay, hindi. Kasi yung iba parang they don't like to share Ay, no. some of the artisans. Kasi, again, it's the entrepreneur na, Oo. ay, competition yan. Oo. Parehas yung ibinibenta natin. Correct, Oo. correct. Sila ang- hindi gano'n. I think yan yung traditional way of doing business, yung secret lahat ng suppliers. Ganyan, as a social enterprise, baliktad. Walang masama mag-share para everybody happy. Ang wag lang natin gayahin yung Kopyahin. design. Tama. Kasi pagka isang community tayo, Creative design yun sa'yo yun. Eh. pagalingan na lang tayo sa design, pero bigayan. Mas ano siya eh, mas progressive. Nakakatawa. Oo. Yeah. So, wala, hindi kami nag-gatekeep. So, kahit anong supplier, open kami. Talaga? Oh, wala yung asawa ko. Charot. Hindi, pwede nyo rin ginamin kung gusto nyo. Baliw ka talaga. Oo, ganyan. So, anong project mo this year? Ano ang bago mong produkto sa iyong tindahan Okay. for 2025? Kasi ilang taon na rin Siyempre, ako. Pasko na eh. Oh. Siyempre, may tayong plugging konti, di ba? Basta pupunta ka sa store ko. Sige. Nahanap ko ni Laila. Si Budol Queen yung aking staff. Anong bago nating produkto? Like what I said kanina, palagi ako naghahabol ng personal growth. Pag nainip na ako, naghahanap na ako ng bago. So ngayon, nag-aaral ako mag-eco-printing. Eco-printing, okay. Ito yung paggamit ng natural dye, mga dahon, Yan. to print. Mahirap, pero masaya. Tulad nito, yun. So, ito, natural dye to. Ito, It does not use... Okay, imagine mo buko stand. Sa Buko kalye. stand, okay. Kalye, Oh. bupok-pok Oh, ng yung buko, ano. ganyan, buko juice. Okay. Yung husk nun, Oh. yung sariwa, dakta yun eh. Mm. Ito, kulay puti to dati, itong tela na to. Okay. Ito ang nagkulay dyan, buko. So, naisip ko, can you imagine yung village economy, yung mabubuo? I remember yung sa Japan, di ba? Yung even further denim, yung kaya ang mahal-mahal ng Yung sa, baong sa Japan because they use natural. indigo. Yung natural Yes, indigo, oo. kaya ang mahal. So, ito na-imagine ko, si Buko, hindi niya natatapon yung kanyang husk. Kasi pwede na siyang gawing natural dye. Itong mga Yun dahon. din yung gusto ko sa'yo kasi I'm such an environmentalist. I like to recycle everything and upcycle everything. Ang hirap minsan maghanap ng project na
sustainable, tapos earth-friendly. Kasi minsan hype lang siya na hindi naman talaga siya eco-friendly. Correct. But for you, especially since you also studied, hanggang dun sa dulo, pinag-aaralan mo eh. Nanisip ko kung paano ma-engage yung community. Tapos Yeah. paano siya aandar kahit wala ka na. Hmm. Eh, parang gano'n na ako mag-isip ngayon. Kasi marami na rin akong pinagdaanan na project so parang hindi rin naman nag-work. So yun na yung legacy mo. Eh, sana. Meaning yung meron ka maiiwan sa community na kahit wala ka na. Sana. Oo, yung dumating yung panahon na hindi na nila kami kailangan, yun masasabi ko na successful ka na sa community. So hindi pera ang iyong success. The success is the independence of the community. Correct. But the truth of the matter is, as an enterprise, kailangan tayo lahat profitable. Yeah. Hindi pwedeng walang income. Kasi hindi mo magagawa. Hipokrito ka naman. kung hindi ka Correct. naman Kailangan naman natin mabuhay. Yeah. Di ba? Wala ka pa pasweldo kung wala kang income. Yes, hindi mo matutuloy. So, profitable dapat. Kaya nga, ang social enterprise, ang pillars niya, people, planet, and profit. PPP! Three Ps. Okay. Kung meron silang 4 Ps. Oh, ikaw 3. Actually, ginawa na rin namin 4 Four. Ps. Okay. Kasi Ano pa? people, planet, profitability, and purpose. How nice. I-define mo kung bakit mo ginagawa yan. Para malinaw. Oo. Kung pinaka-importante yung pang-apat, purpose. Purpose, oo. Why do you do it? Oo, exactly. Kasi yan ang magsasalba sa'yo pag napapagod ka. And that is your driving force. Correct. Whether you want to whether you want to quit or whether you want to Yes. continue. Kung napagod, magpahinga, pero wag kang mag-quit. Tama. Pahinga lang, tulog mo na muna. Mag-billiards ka. Mag-billiards ka na. Mag-billiards ka muna. Oo. Okay. So, ang dami ko natutunan. Dami yung kwento mga yan. Very Wala pa inspirational. chismis. May mag-chismisan tayo. Oo, wala pa chismis. Pag wala na nanonood, mag-chismisan tayo. Pero, again, I'm super thankful na you said yes. I know we were looking for a guest. So sabi ko, kailangan kasing sira ulo ko. Joke. Ulo talaga. Kasing nakakatawa. Kailangan And talaga. at the same time, parehas kami ng advocacy. And that is Zara One. Thank you. Again, super thanks, Zara, for sharing your experience. I've learned so much about you. And sana ma-inspire tayong lahat. Thank you. Maraming salamat. Kay Sarah. Dahil hindi lang siya negosyante. She's more than that. And that is the point of the podcast. You think that she's only because she has a store na gumagawa lang siya ng pera, pero hindi niyo nakikita yung purpose. Yeah. Ang purpose niya ay to uplift lives of others in the community that needs her the most. Kahit beauty. Thank you. Do not take things at face value. Correct. Because we all need purpose. Purpose. Correct. And we always want to be better. All the time. Diba? Okay. Bro. Yeah. Thank you, Zara. Thank you. Ang ganda ng episode natin kanina with ang aking kapwa Bulakenya. Akala ko entrepreneur lang siya, gusto lang niyang gumawa ng pera, pero ang dami nating natutunan dahil again, meron siyang environmental aspect. May natutunan tayo. Meron din siyang sariling 4Ps. Kung ang gobyerno may 4Ps siya, may 4 na P din. People, planet, profitability, and purpose. Pinaka-importante yung pang-apat, which is purpose. Kasi sinasabi niya, nung una, nag-umpisa siya na ang purpose niya ay, syempre, dahil galing siya sa kahirapan, ayaw niya maging mahirap, kaya nag-pursue siya, nagsipag siya, nagtrabaho siya ng maayos. Dahil ayaw niyang naranasan niya dati nung bata siya. So, driven by the purpose of money. But then, I guess, nagkaroon siya ng midlife crisis or nagkaroon siya ng awakening na there was no fulfillment with just making money. And eventually, her purpose now is to be able to develop communities, not to make profit with her, but ang gusto niya, ang magiging legacy niya ay maangat yung buhay niya at paangat din yung buhay ng iba. It is not just for herself, but for the communities, the 9 communities that she immersed herself with, and to help them and to give them purpose as well. Ang hangad natin para kay Zara One ay sana matupad ang kanyang maging legasiya, na ang gusto niya ay maging independent eventually yung mga communities na dumating ang araw na hindi na siya kailangan.
na they are self-sustaining and they are self-sufficient even without her. That will be her biggest legacy. So, good luck to you, Zara. Like, share, and subscribe na sa Breaking Balls with Abby Binay.